Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na legal ang mungkahi niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi rin daw ito nangangahulugang magkakagyera na. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Nagtataka raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa aniyay knee-jerk reaction ng ilang militar at opisyal ng pamahalaan. Sa madaling salita, biglang napraning. Mga praning. Wala, ganun talaga, Mr. President. Pagka pag naka-Coca-Cola, napapraning. Wala tayong magawa. Ganun eh. Mga ganun bigla. Wow. Ano sabi niyo, Ano sabi si Duterte? Biglang ganun eh. Ganun talaga, Mr. President. Ugnay ito sa mungkahi niyang ikalas at maging independent ang Mindanao mula sa Pilipinas o yung secession. Sa isang radio interview, binanata ni Duterte ang mga bumabatikos sa kanyang proposal. Yun ang hindi naintindihan ng mga Nako! sa kanila na lang, tira-tira na sedition. Magugunitang sinabi ni Nakamigin Governor Xavier. Ito ba yung gag? Oh! Ito yung gag! Oh! Hindi kasi sabi ni Pangulong Duterte, si Pangulong Duterte nagsabi nun hindi ako. Ito mga Oh! Ito ba yon? Oh! Yan, yung pagmumukha na yan. Ay, mukha nga. Oh! Hindi, si Pangulong Duterte nagsabi nun, hindi ako, linawin ko, ayan ang sinabi nyo. Yan ang hindi naintindihan ng mga, Saba. Yan ang hindi naintindihan ng mga, ayan, ninilinaw lang natin, ha? Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte, ha? Si Pangulong Duterte, hindi ako, okay? Governor Xavier Jesus Romualdo at ama niyang si Congressman Julio. Oh, isa ba yan? Di ba yan? Ayan ba yung sinasabi ng, ayan. Ayan. Yan ang hindi naintindihan ng mga, ha? Sakto. Sir, mga ba kayo? Ha? Nagtatanong lang kasi yan ang sinabi ni Pangulong Duterte. Maituturing daw na sedisyon ang panghihimok ng dating Pangulo na ihiwalay ang Mindanao sa bansa. Sagot dito ni Digong, Is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Yan ang kasing problema sa mga ilang, Hindi nila kasi alam ang kasaysayan ng, alam nyo, pagdating mo sa geopolitics, napakagaling mo ni Pangulong Duterte yan. Talagang pinag-aralan niya yan kasi kaya nga po yung, di ba, noon pa lang, mayor pa lang ho yan, nakikialam na po yan sa, alam niyo, hindi naman nakikialam, pero alam niya na ho, di ba, nagko-komento na ho siya sa mga nangyayari sa mundo na to. Tapos, kung matatandaan ninyo, there are a lot of accusation against PRRD about masyadong killing niya sa China, remember? Pero wag niyo kakalimutan na may konteksto ho yun. May konteksto yung pagkiling ni Pangulong Duterte somehow sa mga sa China. Okay? Dahil that time, from the past president, which is si Pinoy, nagkaroon talaga na matinding sigalot yun. Kaya nga nagkaroon ng standoff yun sa island eh. At the same time, alam naman ni Pangulong Duterte na hindi bibitaw ang Amerika ever sa atin. Kasi they need us more than na kailangan natin sila. Tayo lang naman, kailangan lang naman natin ng visa sa kanila. Pero sa totoo lang, pagdating sa positioning ng bansa, mas may asset tayo compare sa hindi naman natin sila kailangan eh. Lahat ng economy natin ang gagaling sa China. Kaya nga medyo kumiling siya doon. At the same time, the result was, somehow it was peaceful. Before, yung mga hindi nakapangisda nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon, sobra yung sigalot. Ang nagsasakripisyo, etong mga mangingisda natin. Yun ang nangyayari. Kasi nga, yan ang isang expertise ni Pangulong Duterte, geopolitics. Alam niya ho yung mga nangyayari sa ibang bansa. Kaya meron ho siyang basihan pagdating ho sa paghiwalay ng Mindanao. Kasi nangyari nga daw ito sa Timor-Leste. Ito ho'y inakyat sa United Nations. Remember, okay? Di ba yung lesson na sinasabi nga ni SAS? Para ang isang leader ay ma-acknowledge is kailangan makilala pagka nagkaroon ng revolusyon ng isang bansa. It has to be acknowledged by different countries. Okay? In this particular issue,
UN ang pwede hong tumulong kung sakasakaling ilapit ng mga taga Mindanao sa UN ang kanilang pagnanais na maghiwalay. Oh. They thought that if you want to secede, it's going to be war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Oh. Yan ang hindi alam ng iba. Kasi nga, paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Duterte. Mga bungol lang talaga yung mga komento ng komento. Eh. Hindi, totoo yan ang problema eh. Yung mga bungol na komento ng komento, lalo na yung mga congressman dyan, mga mayor, gobernor. Hindi, particular talaga ito, mga congressman na ito. Siyempre, sip-sip ito kay Romualdez. Dila puwit nito mga ito. Hindi ko nga alam kung puti na yung puwit Romualdez sa kakadila nila eh. Hindi, sa totoo lang po Kaya sila kumukomento kasi siyempre pagka sumipsip ka, uy, atin to boss. Bubulong na si Zaldico. Sasabihin ni Zaldico kay Romualdez, atin to. Pagka sinabing, atin ba yan? O sige, bahala ka na dyan. Bahala ka na, alam mo na yun. Diba? Dagdag pa ng dating Pangulo, walang nilalabag ang pagsusulong na ihiwalay ang Mindanao. Sabi ng tatlong cabinet members nyo, illegal. Against the Constitution. No, it's not against the Constitution. It is outside the Constitution because magsisid ka na eh. Yun. Yun ang sinasabi. Yan ang hindi alam nung tatlong. Alam mo, nire-respeto natin yung ating mga tatlong gabinete ni Pangulong Duterte dati na nagkomento ng hindi. Kasi alam mo, iniisip ko kasi dyan, ito problema kasi minsan sa media, compared mo sa social media. Minsan kasi sa media, putol na eh. Yung balita, putol na. Ang pinapakita na lang yung sagot. Di ba ho? Ang pinagkaiba naman ho sa social media ho, buo ay pinapakita. Yung tanong, kumpleto. Minsan kasi, ang ginagawa ng media, yung mainstream media, ang ginagawa nila, magtatanong sila ng mali. Naturalmente, ang sagot ng opisyal, mali. Tapos, iba yung ilalabas sa news. Diba? Kaya nami-misquote iba ang nangyayari sa ilang mga opisyal natin. So, anong punto ko dito? Minsan kasi, dapat talagang intindihin natin yung buong konteksto. Baka mamaya, hindi lang ho na ipaliwanag na sa kanila na tulad nga niyan, this is out of Constitution. Ibig sabihin, hindi ho ito. Kaya nga ilalapit nga ho sa ibang bansa sa UN. Kasi tayo naman ay membro nun. So ilalapit natin kung ano ang kanilang magiging advice, kung ano magiging legal na paraan, gano'n naman po yun. Kasi tandaan ninyo, parang ganito yan may pamilya ka, di ba? Sa family, meron kayong rules dyan sa pamilya mo. Hanggang nagkaaway-away kayo, inayos nyo, ganyan, ganito, bla bla bla. At hindi na talaga maayos minsan. May mga ganong instances hindi na maayos yung problema sa pamilya. Di ba, humihingi tayo ng intercede from other third-party person na pinagkakatiwalaan natin. Di ba? Halimbawa, maaaring yung kaibigan nyo na parang discipler ninyo o di kaya minsan yung mga pare o kaya ministro, yung pastor ninyo. Kasi nga, inilalapit mo doon kasi bilang parte ng church na yon o parte ng simbahan na yon, kayo ay bilang pamilya nagpapasakop doon. So pag hindi nyo na masolusyonan, kayo hindi na kayo talaga magkasundo, lahat ginawa nyo ng paraan, inilalapit nyo ngayon dito sa pinagkakatiwalaan ninyong relihiyon o pinagkakatiwalaan ninyong simbahan, di ba ho? Ganun no Yun ang tinatawag na nag-i-intercede na humingi kayo ng tulong. Ngayon, parang ganun din po tayo. Meron na tayong sariling batas, meron tayong konstitusyon, pero hindi na nga nasusunod. Feeling nung mga taga Mindanao, napapabayaan na ho sila. Tingnan nyo ho yung video na kung saan hindi ko lang nailagay, pasensya na. Merong akong pinadala sa akin na video na pinanood ko, sabi ko mga walang niya talaga ito mga to. Sabi nung isang opisyal doon sa Malacanang, ang problema daw is hindi kasi sila nanghihingi kaya hindi sila binibigyan. Gusto nyo pa mang malimos? Gago ba kayo?
Hindi, sa totoo lang, meron kasing official dyan sa Malacanang na gano'n ang sinabi. Na doon pa si Pangulong Marcos, sinabi niya, ang problema kasi kaya hindi nabibigyan kasi hindi kayo humihingi. Kailangan yung humingi muna. Sa loob-loob ko, hindi ho gano'n ang usapan. Alam mo, bigla nga humirit yung yung isang, I think, governor yon. Hindi ako sure Sabi nung governor sa bandang dulo, pero salamat kay BP Sara Duterte kasi yun sa tulong niya, pinaabot kagad. Yun yung tulong. Kaya nga tulong, wag mo nang antayin, humingi pa yung tao sa'yo. Ano to, gago? Kung sino ka mang official ka, sino ba yan? Yan ba yung yung Lagdameyo ba yun? Napaka kailangan mo humingi pa ng mga tao, mamalimos pa sa inyo. Alam mo ang tawag dyan, power trip. May kilala akong ganyan yung kaibigan kong ganyan. Hindi ko na sasabihin yung pangalan Gustong gusto niya yung hihingi sa kanya. Ayaw niyang umaksyon pag hindi humingi. Matagal na ito, panahon, hindi pa ako nasa politika nito, nasa tour pa kami nito. Hindi ko na lang sasabihin kung saan banda. Basta diyan sa West. Nasa tour kami, meron kaming promoter na gustong-gusto niya, kailangan humingi ka sa kanya. Kailangan mamalimos ka sa kanya, mag-beg ka sa kanya na sa totoo lang, responsibility naman niya yun. Kasi nasa kontrata naman yun. Halimbawa, magbigay lang ng dinner. Naturalmente, kasama yun sa tour. Kaya nga kayo nagtutour. Concert tour yun. Sagot ng promoter ang lahat from the sasakyan. Pero ang gusto niya, magmamakaawa sa kanya. Di ba gago? Yan ang problema ho sa ilang opisyal natin sa gobyerno kaya tuloy nakakaramdam ho ang mga taga Mindanao na gusto nilang umalis kasi hindi ho sila nabibigyan ng importansya. Tapos may lalabas pang video na nagpa-party na naman sa Malacanang. Pero meron akong gustong sabihin. I told you so. Ano ba ina-expect nyo? Siraulo pala kayo Kayong mga Pilipinong umaasa na tutulungan kayo agad-agad. Ba't kayo bumoto ng laki sa yaman na presidente? Di ba ho? Nagboto kayo ng laki sa layaw na presidente. Anong gusto nyo mangyari pag silbihan kayo agad-agad? Easy. Sa kanyang comfortable time, tsaka siya tutulong sa inyo. Okay? So, yun lang. Sa akin, lang yan napakamatik na ho yan. Sana, alam ko napakahaba ng proseso na itong sinasabi ni Pangulong Duterte. But more than anything else, sana itong gobyerno medyo magising-gising. Ibig sabihin po, merong sentimentong ganon. Bakit? Yun sana ang tanungin ninyo. Para ma-address nyo yun. Hindi yung kukontrahin nyo na si Pangulong Duterte. Sedition yan, ano yan? Pwede yan makulong. Kukulong yan, kukulong. Hindi ganon ang usapan dito. Puro kayo politika. Ang usapan dito, bakit kaya merong ganong klaseng hinaing ang ating mga kababayan sa Mindanao? Bakit? Anong meron? Bakit di natin sila pakinggan? Nasa harapan nyo na nga, sasabihan nyo pa na kailangan nyo muna humingi. Gawa muna tayo ng request. Binaba na sila, punta ka muna sa opisina, punta ka sa munisipyo, magawa ka muna, mag-drop ka muna ng letter of request sa national government. Alam mo, ito walang biro. Hindi ganyan si Pangulong Duterte nung panahon ng Pagka meron humingin tulong sa kanya, o kaya pag nakita na niya, pupuntahan niya, pagpapadala na kagad sila. Yun ang totoo niyan. Tapos, naisip, alam mo, na-imagine ko, ito walang biro ito na-imagine ko kung si Isko yun, yung presidente. Sorry naipasok ko pa. Hindi kasi kung si Isko yun, ang bilis siguro nung kilos nung nung pagtulong. Kasi ganyan sila sa Maynila
Pantakin mo, saan ka nakakita sa Maynila na may 24 oras na drive-thru na pabakuna? Tapos, nung una, hindi pa 24 oras yun. Nung nakita niya, dumalaw siya, ang haba ng pila, inutusan niya kagad. 24 oras na kayo. Diba? Wala na yung, hindi, tanong muna natin sa city administrator kung may tao ba tayo. Alamin muna natin kung ano. Hindi ganun. Utos kagad, 24 oras na kayo. Tsaka na natin problemahin yung mga dapat problemahin kung may tao o wala. Anyway, basta dire-diretso muna kayo, hahanap tayo ng replacement. Di ba? Anong tawag niya doon? Analyze, paralyze. Kasi analyze, napaparalyze lang. Di ba? Sana nga ho. Sana maintindihan ng gobyerno to. Hindi pwede yung dadaan pa tayo sa borokrasya. Kasi grabe ho eh. Para lang, alam mo yun, para lang ho makapatido na ko doon kay Gatchalian. Medyo gusto ko pa naman sana to nung mayor siya. Pero nakita mo yung speech niya nung sinabi niya na pwede naman dito. Bisa papadala sa munisipyo. Bisag, pag ang tao nangangailangan na, huwag na kung saan-saan dinadala. Dalhin na kaagad doon sa tao. Dadali mo sa munisipyo. Gumawa kayo ng paraan. Hindi yung, kasi this is an emergency. Hindi ho ito yung tulad ng, hindi, ayuda to. Okay yun, ayuda. Padala mo sa LGU, let them distribute it. Tama naman kayo doon, okay yun. Pero mga ganitong bagay, national government kayo eh. Okay? Kung padadaanin nyo pa sa munisipyo, it will take time. Unang-una, walang manpower ang munisipyo kasi kasama ho sila sa nasalanta. So, dapat, since kayo ang nagaling sa labas, national government kayo, meron tayong militar, meron tayong sundalo, may kapulisan tayo, may mga reserve tayo dyan. Padala nyo na kagad doon sa tao. Hindi na kung saan-saan dadaan pa. Yun ang ako na lang kaya Hindi, joke lang po. Pag-aaralan pa yan. Wala talaga. Wala talaga. Sabi ko wala sa ulog ito. Sa bagay, kung nga naman ikaw ay may hangover sa party, naturalmente kung ano-ano sasabihin mo, tama, mali.